Final testing at sealing na ng mga gagamiting vote counting machines para sa pilot run ng automated barangay at SK election sa Quezon City. Isa yan sa 3 barangay sa bansa na magiging automated ang botohan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kaya pala kailangan Mula sa pag-set up ng vote counting machines hanggang sa mismong pagpasok ng mga balota. Mano-manong sinuri na mga gurong uupong electoral board members ang final testing and sealing ng VCMs sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City kanina. Isa kasi ang barangay Pasong Tamo sa 3 lugar sa bansa na magsasagawa ng automated barangay and sangguniang kabataan election sa October 30. Siyempre, para makita na walang laman yung SD card. Okay, naayos, wala. At saka yung tinetest nga para malaman kung may problema, papalitan. 133 VCMs ang aktual na gagamitin sa barangay Pasong Tamo na may halos 61,000 na botante. Ayaw. Pero sa testing kanina, ayaw kainin ng VCM na ito ang mga balota. Nung sinage ko siya, ang tagal niyang kainin. Kaya akala ko may problema po yung machine. Pero wala naman po kasi inano lang po namin. Kumbaga binaliktad. Siyempre, kabubukas pa lang ng machine. So, meron naman yung testing mo kung anong orientation. Merong paharap, patalikod, ganon. So, hindi naman ganon yung ka-problema. Tinesting ko rin mismo ang makina at sinubukan kong mag-overvote. So ating subukang magpasok nitong balot dito nga sa loob ng ating vote counting machine. At yung aking ginawa, meron akong 2 sinaydan para nga sa barangay chairman. At tingnan kung babasahin ba yung aking boto. Okay. So lumabas dito sa voter's receipt na nag-overvote ako. So walang lumabas na pinoto ko para nga sa barangay chairman. Para sa barangay at SK elections, isa lang dapat ang iboto sa pagkakapitan at SK chairman. Hanggang 7 lang din dapat ang ibotong kagawad. Tiniyak naman ng COMELEC na may mga reserbang VCM sakaling magkaaberya sa mismong eleksyon. Inaasahan naman magiging mabilis ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato sa mga lugar na automated ang eleksyon. Kung alas 3 po yan, kahit magsimula na alas 4 ang electronic counting, makakapag-proclaim po sila ng mga 6 o'clock ng gabi. Wala po itong transmission ng result sapagkat wala naman po itatransmit na result electronically. Sa December 2025, ang sunod na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa pagkakataong yan, target ng COMELEC na gawing automated ang eleksyon sa barangay sa buong bansa. Pero kaya ba yung gawin ng COMELEC sa higit 42,000 barangay sa 2025? Basta po kailangan namin ng resources, kailangan po namin ng budget for an automated BSK. Ito naman yung po ang pinaghahandaan namin. Higit 20 billion pesos ang kakailanganing pondo kung magiging automated ang barangay at SK elections sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.